Kamusta mga kasaliksik? Ang West Philippine Sea, WPS, ay naging sentro ng tumitinding tensyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, lalo na ng China, sa gitna ng presensya ng Amerika. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumakas ang nararamdamang takot ng China dahil sa mga hakbangin ng Estados Unidos upang palakasin ang presensya nito sa lugar. Sa kabila ng mga protesta ng China at patuloy na pag-aangkin sa halos buong South China Sea gamit ang tinatawag na Nine Dash Line, lumitaw ang panibagong balakid sa kanilang hangarin, ang mas pinalakas na presensyang militar at diplomatikong pakikialam ng Amerika. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pangamba ng China ay ang unti-unting pagdami ng mga operasyong militar ng Amerika sa WPS. Sa nakalipas na mga taon, makikita ang mas madalas na pagdaan ng mga barkong pandigma ng Amerika sa mga pinag-aagawang teritoryo, na kadalasan ay may kasamang pagpapahayag ng suporta sa kalayaan ng paglalayag. Ang mga aktibidad na ito ay hindi simpleng pakitang tao lamang. Malinaw ang mensahe ng Amerika na hindi sila magpapapigil sa panggigipit ng China. Ang pagkilos ng Amerika ay naglalayon hindi lamang na ipakita ang lakas nito, kundi pati na rin ang pagtindig sa prinsipyong internasyonal na ang WPS ay isang bukas na daan-dagat na dapat ay malayang tinatahak ng lahat. Dahil dito, ramdam ng China ang tumitinding pressure na hindi lamang mula sa Estados Unidos, kundi pati na rin mula sa iba pang mga bansa na tumitingin sa Amerika bilang isang tagapagbantay sa rehiyon. Sa kabila ng pagtutol ng China, lalong naging lantad ang alyansang pangmilitar ng Amerika sa mga karatig bansa sa Asya. Ang Amerika ay nagpatibay ng mga kasunduan at military exercises sa mga bansang kaalyado gaya ng Pilipinas, Japan at Australia. Ang mga ganitong hakbang ay direktang hamon sa agresibong aktibidad ng China sa WPS. Ang mga bansang ito, na dati tila walang sapat na kakayahan upang harapin ng China, ay nagkaroon ng lakas loob dahil sa kasiguraduhang dala ng suporta ng Amerika. Ang mas pinalakas na alyansa ng Amerika sa rehiyon ay naglalabas ng mensahe na hindi lamang ito nakatuon sa sarili nitong interes, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa mga karagatang ito. Dahil dito, ang China ay hindi lamang nakikitang kalaban ang Estados Unidos, kundi pati na rin ang sama-samang puwersa ng mga kaalyado nito na patuloy na lumalaban sa kanilang presensya. Bukod dito, isang mahalagang aspeto na nagbunsod ng takot ng China ay ang pagtutok ng pandaigdigang media sa kanilang agresibong aksyon sa WPS. Sa panahon ng modernong teknolohiya, mas madali nang masubaybayan at maipakita sa mundo ang bawat galaw ng China, maging ito'y pagtatayo ng artificial islands o pagpapadala ng mga barkong militar sa lugar. Ang Estados Unidos, sa pamamagitan ng malayang media at pandaigdigang diplomasiya, ay nagtagumpay na gawing mas malinaw ang mga aksyon ng China sa mata ng publiko. Ang atensyong ito ay nagdulot ng mas malaking hamon sa China, na pilit pinapanatili ang imahe bilang isang mapayapang bansa sa gitna ng mga alegasyon ng pang-aabuso at pananakot sa mga maliit na bansa sa rehiyon. Ang pandaigdigang atensyon ay tila isang lambat na hindi maiiwasan ng China, isang lambat na mas pinaiigting pa ng presensyang militar at diplomatikong hakbang ng Amerika. Sa pagdami ng mga operasyon ng Amerika sa WPS, nagkaroon ng domino effect sa rehiyon. Ang tensyon sa pagitan ng China at mga karatig bansa ay lalo lamang tumindig. Ang mga karatig bansa na matagal nang nag-aatubiling kontrahin ng China ay nabigyan ng lakas ng loob dahil sa tulong ng Amerika. Ang diplomatikong suporta at military presence ng Estados Unidos ay nagbigay ng panibagong sigla sa mga bansang tulad ng Pilipinas, na nagdeklara ng kanilang tagumpay sa international arbitration laban sa China. Ang resulta ay isang mas magulong sitwasyon
kung saan ang China ay tila napipilitang mag-double time upang mapanatili ang kontrol sa mga teritoryo habang humaharap sa mas malalaking hamon mula sa puwersang nakapaligid sa kanila. Hindi maikakaila na ang patuloy na paglayo ng ilang bansa mula sa China ay direktang resulta ng presensya ng Amerika sa WPS. Sa kabila ng mga insentibo at pangako ng China sa mga bansang ito, mas pinili ng ilan na makiisa sa panig ng Amerika dahil sa mas maliwanag na seguridad at kapayapaang hatid nito. Ang Amerika, sa paggamit ng diplomatikong impluwensya at pagpapakita ng puwersa sa rehiyon, ay nagtagumpay na akitin ang mga karatig bansa na palakasin ang kanilang kooperasyon at distansya sa China. Ang takot ng China ay hindi lamang dahil sa mga barko ng Amerika, kundi pati na rin sa tuluyang pag-urong ng kanilang dating mga kaalyado at partner sa rehiyon. Sa kabuuan, ang pagdami ng operasyong militar ng Amerika ang mas matibay na alyansa nito sa mga karatig bansa. Ang pandaigdigang atensyong sumakop sa issue at ang mas magulong tensyon sa rehiyon ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit natatakot ang China sa presensya ng Amerika sa WPS. Ang mga elementong ito ay patuloy na humahamon sa kapangyarihan ng China at nagpapakita na ang kanilang mga aksyon, kahit na anong lakas, ay hindi basta-basta matutupad sa harap ng mas malakas na oposisyon mula sa mga bansa sa paligid. Isang oposisyong nagiging mas matatag dahil sa patuloy na presensya ng Amerika. Ang Amerika ay may mahalagang papel sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, WPS. Sa gitna ng patuloy na alitan at tensyon sa rehiyon, naging matatag ang Estados Unidos sa paninindigan nito para sa malayang paglalayag at kalayaan ng pandaigdigang kalakalan sa mga karagatang ito. Ang kanilang presensya ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng puwersa, kundi bahagi ng mas malaking estratehiya upang tiyakin na ang karagatang ito ay hindi magiging eksklusibong kontrolado ng iisang bansa. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang siguruhin na ang sinumang may karapatang dumaan o maglayag sa mga rutang pangkalakalan ng WBPS ay maaaring gawin ito nang walang takot sa pananakot o kontrol mula sa China. Bukod pa rito, malinaw ang suporta ng Amerika sa desisyon ng Arbitral Tribunal na pumabor sa Pilipinas noong 2016. Ang hatol na yon, na kumikilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilang bahagi ng WBPS at nagdeklara ng kawalang bisa ng 90-dash line ng China, ay tinanggap ng Amerika bilang isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapanatili ng batas sa karagatan. Sa pamamagitan ng mga pahayag at diplomatikong kilos, malinaw na kinampihan ng Amerika ang Pilipinas. At sa pamamagitan nito, hinimok ang ibang mga bansa na tumayo rin para sa kanilang karapatan. Ang suporta ng Amerika ay nagsilbing moral at politikal na gulugod ng mga bansang patuloy na humaharap sa agresibong hakbang ng China sa WPS. Dahil dito, naging mas matatag ang posisyon ng Pilipinas at ng iba pang claimant states sa harap ng diplomatikong presyo ng China. Ang regular na paglalayag ng mga barkong pandigma ng Amerika sa WPS ay isa pang pangunahing bahagi ng kanilang papel sa rehiyon. Hindi lamang nila ipinapakita ang kanilang kakayahang magmaneobra sa mga karagatang ito, kundi ipinaparamdam din nila sa China na hindi nila hahayaang mapag-iwanan ang rehiyon sa iisang kapangyarihan. Ang mga Freedom of Navigation Operations, FONOPs, ng Amerika ay naglalayon na mapanatili ang kalayaan ng paglalayag sa mga internasyonal na tubig, lalo na sa WPS na napakahalaga para sa pandaigdigang kalakalan at transportasyon. Ang mga operasyong ito, bagamat ikinagagalit ng China, ay nagsisilbing malinaw na mensahe na hindi kikilalanin ng Amerika ang eksklusibong kontrol ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kasabay ng kanilang mga hakbangin sa paglalayag, nangunguna rin ang Amerika sa pagpapalakas ng seguridad ng kanilang mga kaalyado sa rehiyon.
Sa tulong ng mga military exercises, security partnerships, at intelligence sharing, natulungan ng Amerika ang mga bansang kaalyado nito, gaya ng Pilipinas, Japan, at Vietnam, na mapataas ang kanilang kakayahan sa depensa. Ang ganitong mga aktibidad ay hindi lamang naglalayong hadlangan ang agresibong kilos ng China, kundi nagbibigay rin ng mas matibay na pundasyon para sa sama-samang seguridad sa rehiyon. Habang pinalalakas ng Amerika ang mga alyansa, nakatitiyak ang mga bansang kaalyado na hindi sila nag-iisa sa paglaban para sa kanilang mga karapatan sa WPS. Ang suportang ito ay nagbigay ng mas mataas na kumpiyansa sa mga bansang kaalyado at nagbigay daan upang makapagpatupad sila ng mas matapang na hakbang laban sa mga paglabag ng China. Panghuli, mahalaga ring tandaan na ang interes ng Amerika sa WPS ay hindi lamang tungkol sa seguridad o diplomasya, kundi pati na rin sa ekonomiya. Ang WPS ay isang kritikal na ruta ng pandaigdigang kalakalan kung saan dumadaan ang trilyon-trilyong dolyar na halaga ng kalakal bawat taon. Ang Amerika, bilang isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ay direktang apektado ng anumang balakid sa malayang daloy ng kalakal sa mga karagatang ito. Ang pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag ay mahalaga upang matiyak na ang mga produkto, langis, at iba pang mahahalagang kalakal ay patuloy na makarating sa iba't ibang bahagi ng mundo nang hindi naaantala. Dahil dito, ang kanilang papel sa WPS ay nagiging pundasyon para sa mas malawak na pangangalaga sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kabuuan, ang kinalaman ng Amerika sa WPS ay hindi lamang nakatuon sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay nakaugat sa mga prinsipyo ng malayang paglalayag, suporta sa pandaigdigang batas, pagsulong ng kooperasyon sa mga kaalyado, at pangangalaga sa pandaigdigang kalakalan. Sa pamamagitan ng kanilang diplomatikong impluensya at presensyang militar, ang Amerika ay naging isang mahalagang manlalaro sa rehiyon. Isang puwersa na patuloy na humahamon sa agresibong kilos ng China, nagbibigay lakas sa mga kaalyado at nangangalaga sa mga kritikal na interes ng ekonomiya sa WPS. Ang Amerika ay aktibong nagsasagawa ng iba't ibang hakbang upang mapigilan ang patuloy na presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang regular na pagpapatrolya gamit ang kanilang mga makabagong barkong pandigma. Ang mga barkong ito ay kadalasang naglalayag sa mga lugar na sinasabing pag-aari ng China upang ipakita ang pangako ng Amerika sa pagpapanatili ng kalayaan ng paglalayag. Ang presensya ng mga advanced na barkong pandigma na may kasamang state-of-the-art surveillance equipment, radar systems, at armas ay nagdadala ng malinaw na mensahe sa China na ang karagatan ay hindi eksklusibong kanilang teritoryo. Ang pagpapatrolya ay hindi lamang simbolo ng lakas, kundi isang aktwal na hakbang upang tiyakin na ang China ay mapilitan na bawasan ang kanilang presensya. Dahil ang patuloy na pagtutok ng mga mata ng Amerika sa kanilang mga aktibidad ay nagiging dahilan ng pag-iingat sa kanilang mga kilos. Bukod sa regular na pagpapatrolya, ang Amerika ay nagsasagawa rin ng mga joint military exercises kasama ang mga bansang kaalyado sa rehiyon. Sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasanay, hindi lamang tumitibay ang ugnayan sa pagitan ng Amerika at ng mga bansang tulad ng Pilipinas, Japan at Australia, kundi natutulungan din ang mga ito na mapaunlad ang kanilang kakayahan sa depensa. Ang mga joint exercises ay nagbibigay sa mga kaalyado ng pagkakataong matutunan ang makabagong taktika, gumamit ng advanced na kagamitan, at palakasin ang kanilang kolektibong depensa laban sa potensyal na agresyon. Sa kalaunan, nagdudulot ang mga pagsasanay na ito ng mas malakas na kooperasyon at pagkakaisa sa rehiyon. Sa tuwing isinasagawa ang mga joint exercises na ito, nagiging malinaw sa China na ang kanilang unilateral na pag-assert ng kontrol sa WPS
ay hindi basta tatanggapin ng rehiyon at ang presensya nila ay maaaring makaranas ng mas matinding pagbangga mula sa isang mas organisado at pinagkaisang puwersa. Ang pagsasagawa ng Freedom of Navigation Operations, PONOPs, ay isa rin sa mga pangunahing estratehiya ng Amerika upang maitakwil ang anuman at lahat ng pag-aangkin ng China na nagpapataw ng eksklusibong kontrol sa WPS. Sa mga operasyong ito, sinasadya ng Amerika na maglayag sa loob ng mga karagatang sinasabing bahagi ng teritoryo ng China upang ipakita na hindi nila kinikilala ang gayong mga pahayag. Ang bawat FONOP ay isang direktang hamon sa tinatawag na 9-dash line ng China. Sa pamamagitan ng regular na paglalayag, itinuturo ng Amerika na ang mga pinag-aagawang lugar ay nananatiling international na karagatan kung saan ang sinumang bansa ay may karapatang maglayag. Ang hakbang na ito ay isang praktikal na paraan upang maikondisyon ang pandaigdigang komunidad na ang BDPS ay hindi pag-aari ng isang bansa lamang. At sa proseso, binabawasan ang kapangyarihan ng China na ipagpatuloy ang kanilang pag-aangkin. Malaki rin ang epekto ng diplomatikong suporta ng Amerika sa mga hakbang ng mga karatig bansa upang labanan ang presensya ng China. Sa tuwing ang mga bansang tulad ng Pilipinas o Vietnam ay nagpapahayag ng pagtutol sa ginagawang reclamation activities o military build-up ng China sa WPS, ang Amerika ay agad na nagbibigay ng pahayag ng suporta. Ang mga ganitong deklarasyon ay nagbibigay lakas ng loob sa mga bansang kaalyado na patuloy na ipaglaban ang kanilang mga karapatan kahit pa nahaharap sila sa isang makapangyarihang bansa tulad ng China. Ang moral at diplomatikong backing ng Amerika ay nagdudulot ng mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng mga claimant states na nagsasanhi ng mas maayos at mas organisadong oposisyon laban sa mga hakbang ng China. Sa ganitong paraan, unti-unting naitutulak ang mga barko ng China pabalik dahil mas lumalaki ang pampulitika at diplomatikong pressure na harapin nila mula sa parehong lokal at internasyonal na antas. Sa huli, hindi rin maaaring maliitin ang pagbibigay ng Amerika ng makabagong kagamitang militar sa kanilang mga kaalyado upang tulungan silang harapin ang presensya ng China. Ang pagbibigay ng mga advanced radar systems, surveillance drones, missile defense systems, at iba pang makabagong armas ay nagbibigay sa mga bansang tulad ng Pilipinas ng kakayahang matutukan ang mga aktibidad ng China sa real time. Ang pagkakaroon ng access sa ganitong kagamitan ay nagiging dahilan upang ang mga barko ng China ay mas mag-ingat dahil alam nilang ang bawat galaw nila ay maaaring masubaybayan at maharap sa mabilis na kontra-aksyon. Bukod dito, ang tulong militar ng Amerika ay nagiging mitya upang mas maging independent ang mga bansang kaalyado sa kanilang depensa, na kalaunan ay humahantong sa mas aktibong pagpigil at pagsawata sa presensya ng China sa WPS. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, ang pagpapatrolya gamit ang makabagong barko, ang mga joint military exercises, ang pagsasagawa ng FONOPs, ang diplomatikong suporta, at ang pagbibigay ng advanced na kagamitang militar, na ipakita ng Amerika kung paano nila naitulak pabalik ang mga barko ng China sa WPS. Ang kombinasyon ng militar, diplomasya at teknolohiya ay hindi lamang nagpapababa sa presensya ng China sa rehiyon, kundi nagbibigay rin ng mas matibay na pundasyon para sa patuloy na kalayaan ng paglalayag sa mga karagatang ito. Ang presensya ng Amerika sa West Philippine Sea ay nag-udyok sa China sa pamamagitan ng land reclamation at paglalagay ng mga runway, radar installations, at military-grade fortifications. Ipinakita ng China na handa silang mag-invest ng malaki upang itulak ang kanilang 9-dash line claim. Sa ganitong paraan,
Ang mga artificial islands ay nagiging puwersang estratehiko na mahirap baliwalain kahit pa sa harap ng pandaigdigang protesta. Kasabay ng pagtatayo ng mga artificial islands, mas pinalakas ng China ang kanilang puwersang militar sa rehiyon. Habang nagdaragdag ng mga barkong pandigma, submarines at fighter jets, ipinapakita ng China na hindi nila basta-basta isusuko ang kanilang posisyon sa West Philippine Sea. Ang pagpapakita ng lakas militar ay isang direktang tugon sa presensya ng Amerika. Isang pahiwatig na handa ang China na harapin ang anumang banta. Bukod dito, regular silang nagsasagawa ng military exercises sa lugar na may layuning paigtingin ang kanilang kakayahang magpatrolya at kontrolin ang mga pinag-aagawang teritoryo. Ang pagpapalakas na ito ay hindi lamang tungkol sa hardware. Ito rin ay tungkol sa pagpapakita ng determinasyon at kakayahan. Sa mata ng China, ang presensya ng Amerika ay isang hamon na kailangang harapin ng puwersa at resolusyon. Ang bawat karagdagang barko at bawat isinagawang pagsasanay ay isang mensahe sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito na hindi nila basta-basta maisasantabi ang China. Bukod pa sa mga hakbanging militar, aktibong ginagamit ng China ang diplomatikong larangan upang kontrahin ang presensya ng Amerika. Ang kanilang tugon sa mga freedom of navigation operations ng Estados Unidos ay hindi lamang limitado sa mga military drills. Madalas silang naghahain ng diplomatic protest na mariing tumututol sa presensyang pandagat ng Amerika sa rehiyon. Ang mga protesta na ito ay idinidirekta hindi lamang sa Amerika, kundi pati na rin sa mga organisasyong internasyonal na nagpapahayag ng suporta sa malayang paglalayag. Sa bawat diplomatic protest, pinapalakas ng China ang kanilang posisyon na ang mga bahagi ng West Philippine Sea ay saklaw ng kanilang historikal na karapatan. Bukod sa pagpoprotesta, sinisikap rin ng China na maimpluwensyahan ang mga pandaigdigang institusyon upang kilalanin ang kanilang paninindigan. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong hamunin ang lehitimasyon ng presensya ng Amerika sa rehiyon, pati na rin ang legalidad ng mga aksyon ng mga bansang kaalyado ng Estados Unidos. Ang isa pang pangunahing estratehiya ng China ay ang pagpapalakas ng kontrol sa mga lugar na sinasabing sakop ng kanilang 9-dash line. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas maraming Coast Guard vessels at fishing boats, ang China ay nagiging mas visible sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ang patuloy na presensya ng mga barkong ito ay nagsisilbing simbolo ng kanilang pananaw na ang mga lugar na ito ay pag-aari nila. Ang pagpapalakas ng kontrol ay hindi lamang limitado sa presensya ng mga barko. Kabilang rin dito ang pagtatayo ng mga communication facilities at iba pang infrastruktura na nagpapakita ng kontrol at autoridad. Ang intensyong ito ay lalong nagpapalala sa tensyon sa rehiyon dahil malinaw na tinatangka ng China na gawing irreversible ang kanilang presensya kahit pa ito'y nangangahulugan ng direktang paghamon sa presensyang militar at diplomasya ng Amerika. Habang ang Amerika ay patuloy na nagtataguyod ng alyansa sa mga bansang nakapaligid sa West Philippine Sea, sinikap ng China na gawing mas matatag ang relasyon nito sa ibang mga bansa upang kontrahin ang impluwensyang dulot ng Estados Unidos. Ang pagpapalawak ng kooperasyong pang-ekonomiya, pang-infrastruktura at pang-enerhiya sa ilang mga bansa ay naging pangunahing estratehiya ng China. Halimbawa, sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative, nakakuha sila ng suporta mula sa ibang bansa na maaaring maimpluwensyahan upang hindi masyadong pumanig sa Amerika. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong buwagin ang solidong suporta ng mga bansa para sa mga freedom of navigation operations at iba pang diplomatikong hakbang ng Amerika. Sa ganitong paraan, ang China ay hindi lamang umaasa sa lakas militar, kundi pati na rin sa diplomatikong kasanayan upang kontrahin ang presensya ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa kabuuan, ang naging tugon ng China sa presensya
ng Amerika sa West Philippine Sea ay isang kombinasyon ng pagpapakita ng lakas militar, pagtataguyod ng diplomatikong protesta, pagpapalakas ng kontrol sa mga pinag-aaba-agawang teritoryo, at pagbuo ng mas malalim na relasyon sa ibang mga bansa. Sa kabila ng mga protesta mula sa internasyonal na komunidad, malinaw na sinisikap ng China na gawing mas matatag ang kanilang posisyon sa rehiyon, habang patuloy na hinahamon ang presensyang Amerikano. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang naglalayong mapanatili ang kanilang kontrol sa West Philippine Sea, kundi pati na rin ang kanilang impluwensya sa mas malawak na pandaigdigang antas.